maaaring tumagal ng mahabang panahon para sa Bicol at Mindanao na magkaroon ng kanilang sariling sistema ng railway tulad ng sinabi ng Department of Transportation na walang timeline para sa mga proyekto. Ang South Long Haul at Mindanao Railway Project ay dapat na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA mula sa China, ngunit inalis ni Pangulong Marcos ang aplikasyon ng pautang noong 2023 for lack of progress. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Wala pa ring katiyakan kung ang Administrasyong Marcos ay maaaring mag-break ground ng termino nito para sa 257 bilyong pesos mga railway sa Bicol at Mindanao nang walang natukoy na mapagkukunan ng pagpopondo. Sinabi ng kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon, na mahirap na ayusin ang isang timeline para sa proyekto ng South Long Haul, SLH, at Mindanao Railway Project, MRP, Phase 1. Parehong ang SLH at MRP ay dapat na pinansyal ng Official Development Assistance o ODA, mula sa China. Ngunit inalis ni Pangulong Marcos ang aplikasyon ng pautang noong 2023 dahil sa kakulangan ng pag-unlad. Ang Beijing ay naiulat na hinihingi ng higit sa 3% bawat taon, hindi ito nakatulong na ang mga bansa ay hindi pagkakaunawaan sa kontrol sa West Philippine Sea. Halfway into the Marcos administration, wala pa ring kalinawan kung sino ang magbibigay ng ODA para sa muling pagbabalik ng Bicol Express at ang unang proyekto ng tren ng Mindanao. Dahil dito, hindi sigurado si Dizon kung ang SLH at MRP ay maaaring mag-groundbreak sa loob ng term ni Marcos hanggang 2028. Sinabi ni Dizon na ang mga proyektong ito ay nananatili sa listahan ng prioridad ng Pangulo at sa listahan ng prioridad ng DOTR, kagawaran ng transportasyon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung wala pa tayong pondo, hindi namin maaaring mag-program ng isang timeline para sa kanila. Kinumpirma ng pananalapi na si Joven Balbusa na ang gobyerno ay nagbabantay pa rin para sa isang bagong kasosyo sa financing na pondohan ang mga gawaing sibil ng SLH. Sinabi ni Balbusa sa Star na ang Pransya ay nagpahayag ng interes upang bankroll ang proyekto tulad ng ipinadala ng ministro ng Pransya na delegado para sa dayuhang kalakalan at mga Pranses na mamamayan sa ibang bansa na si Laurent Saint Martin sa kanyang pagbisita dito noong Abril. Sinabi ni Balbusa na naghihintay ang DOF sa rekomendasyon ng DOTR sa isang posibleng kapalit para sa pagpopondo ng MRP. Ang India ay tumatakbo upang palitan ang China sa pagpopondo ng unang leg ng railway. Ang kagawaran ng pananalapi ay naggalugad din sa iba pang mga mode ng financing, tulad ng pag-iimpake nito sa isang public-private partnership, PPP, o blending ODA at PPP. Sa ngayon, ang pag-aaral ng pagiging posible ng MRP ay na-update sa tulong ng Asian Development Bank. Ang SLH, na nagkakahalaga ng 175.32 bilyon pesos, ay magpapalawak ng 557 kilometro mula sa Sucat, Muntinlupa City hanggang Matnog, Sorsogon, na sumasalamin sa lumang linya ng kung ano ang ginamit upang maging Bicol Express. Samantala, ang Philippine National Railways ay nagmumungkahi ng 18 bilyong pesos rehabilitasyon ng hindi aktibong linya nito sa pagitan ng Calamba, Laguna at Legazpi, albay bilang tugon sa mga pangangailangan ng commuter sa Southern Tagalog at Bicol Region. Ang halaga ay sumasaklaw sa pagpapanumbalik ng mga tulay at mga track na nasira sa kalakhan ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas sa mga nakaraang taon. Sinabi ni Dizon na ang DOTR ay gagana sa paghahanap ng isang mapagkukunan ng budget para sa kahilingan na ito. Bukod dito, ang mga Mindanao ay kailangang maghintay pa bago ang pagsasakatuparan ng 81.69 bilyong pesos, unang yugto ng MRP,
mula sa Tagum City, Davao del Norte hanggang Digos City, Davao del Sur. Kung ang proyekto ay nagpatuloy tulad ng binalak, ito ay magiging ferry ng higit sa 134,000 mga pasahero bawat araw ngayon. Ang unang segment ng MRT ay inaasahan na mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Tagum at Digos hanggang sa 1 oras lamang, mula sa 3 oras sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang DOTR ay nabibigatan ng mga problema sa right-of-way, ang pagkaantala sa mga takdang oras ng mga proyekto ng tren, kasama ang subway na lumipat hanggang sa 2032. Matatandaan inihayag ng Department of Transportation, DOTR, na inaprubahan ng Asian Development Bank, ADB, ang $1.4 billion ang second and final tranche para sa pagtatayo ng North-South Commuter Railway, NSCR. 2 linggo na ang nakalilipas, binisita ni Kalihim Dizon ang mga site ng proyekto sa mga istasyon ng Malolos at Clark ng NSCR at inutusan ang mga kontratista na mapabilis ang pagtatayo ng mga proyekto upang magamit ng mga commuter ang train system ng maaga hanggat maaari. Ang proyekto ng NSCR, na sumasaklaw sa 147 kilometro, ay kumukonekta sa mga pangunahing lungsod sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Laguna, na binabawasan ang pagtatapos ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Clark International Airport sa Pampanga at Calamba City sa Laguna hanggang sa mas mababa sa 2 oras. Ang railway system ay nakikita rin upang maglaro ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa ekonomiya ng Pilipinas na umunlad. Batay sa pinakabagong data mula sa Philippine National Railways, PNR, ang mga segment ng NSCR kabilang ang Clark hanggang Malolos ay may pangkalahatang pag-unlad ng 54%. Ang NSCR Phase 1 and 1, Malolos hanggang West Venezuela ay nasa 78.48% habang ang NSCR Calamba Extension, SC, Blumentritt sa Calamba ay nasa 11.90%. Kapag nakumpleto na, ang NSCR ay inaasahan na makikinabang sa humigit kumulang na 800,000 mga pasahero araw-araw sa pamamagitan ng makabuluhang pagbabawas ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng hilaga at timog na bahagi ng rehiyon ng Metro Manila at Calabarzon. Makakatulong din ito sa pag-decongest sa Metro Manila at maibsan ang pang-araw-araw na pakikibaka ng pampublikong commuter.